Dito po, nagaling pa po sa malayong lugar. May mga malalapit, mga churchmate, mga kamag-anak, pamilya, na nandito po lahat. Ayan, sa namin po, praise God po. I-appreciate po namin yung presensya, yung pakikiramay dito po sa mga nasa kanan, kaliwa, gitna. Palakpakan muna natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Alam niyo po, ito pong gabing ito ay napaka-special sa part po namin dahil alam naman po natin, maging man po sa Bible, ay meron pong parang nakaranas ng pagdalamhati nung namatay po si Lazaro. Sina Martha, sina Mary, grabe ang kanilang iyakan sapagkat meron silang mahal sa buhay na namatay. Nung dinalaw sila ni Jesus, because of the presence of Jesus, alam niyo po, pumayapa po yung buong pamilya nila Martha at nila Mary. Alam niyo po, ang presensya ng Panginoon ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Bagamat ang lola ko po ay nandito, nasa Cabaong, but because of the presence of the Lord, kami po ay nakakayanan pa po namin umiti. Nakakayanan pa po namin mag-joke, magbiro. Bakit po kaya? Because of Jesus. Amen? Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng Panginoong Yesus, na pagtatagumpayan anumang pagsubok na dumarating sa buhay ng tao. Kaya may lakas kami, may joy kami, na kaya namin humarap because of the presence of Jesus. Amen? Si Lola ko po yung lingkod ng Diyos. Kaya hindi niyo po maaalis sa amin na sambahin ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking lola, na naimpartan kami ng kanyang pananampalataya. Kaya bago magsimula ang lahat na mayroon tayong mapapakinggang Word of God, na may tatayong pastor para mangaral ng Word of God, ay kami po ay nag-worship sa Diyos. Because kinreate ka ni Lord to worship Him. Amen? Bilang pakikiramay ninyo, hayaan ninyo, samahan ninyo aming sambahin ang Diyos na pinaglilingkuran ng aming lola at ng aming pamilya. Na nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, ang pangalan ay Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tayo pong lahat sa mga oras na ito ay tumayo. Ina-encourage ka ang bawat isa na tumayo sa bawat isa. Ang music team po natin, pwede po kayong pumunta sa ihanda ng bawat isa ay maghanda. Lord, we need your presence tonight. Because only your presence, ang presensya mo lamang ang magbibigay daan upang ang kapayapaan sa buong pamilyang ito'y aming maranasan. Ang kagalakan sa kabila ng mga pighati sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Because of you, Jesus, kami nagkakaroon ng lakas. Because of your presence, you said in your word, O Lord God, ang sino mang nananalig at sino mang sumasampalataya, we can do all things through Christ who strengthens us. We will worship you, Jesus, tonight. Let your presence, maging man ang mga narito na pumunta, dumalo, nakipagsimpat siya at nakikisimpat siya, nakikiramay. Hayaan po ninyo ang Diyos naming pinaglilingkuran ni Jesus ay maranasan ng iyong presensya. Gawin mong, Panginoong, platform ang gabing ito upang iparanas sa bawat isa ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Nang sa gayon ng kapayapaan ay maranasan din ng bawat isa kung sila din ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, ang presensya mo ang bumungad upang maranasan ng bawat isa ang kagalakan at kapayapaan at kapahingahan. We will worship you tonight. Dakila ka, Panginoon. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit. Ang bawat isa po ay naanyayahan ko na ngayong oras po na to. Maaari po ba nating itaas ang ating dalawang kamay?
dakilang pagsamba sa ating Panginoon na napakabuti. Hallelujah. Right now, O Lord God, we worship you, O Lord God, in this place, O Lord God. Let your peace, O Lord God, fill our hearts, O Lord God. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Dakila ko, O Lord God, sa aming pamilya, Panginoon. At ngayong oras po na to, O Lord God, inaalala namin ang iyong mga kabutihan at mga bagay na ginawa sa aming buhay, O Lord. We worship you tonight, O Lord God. We give you all the glory tonight, O Lord God. For you alone, O Lord God, deserve all the glory, O Lord God. We worship you. We honor you, oh Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We worship you. We glorify you, Lord. Ang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya mo'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, Patuloy siyang nagbibigay. patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko nagdaming katapatan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka mang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y nagunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. We worship you. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo. Sa buong mundo, aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig Ay walang hanggan. walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa amin natin. Ugat ng aming lahat. Dapat ka na Mundo'y nagunawa sa hanggan. hanggang lagi. Come on, itaas mo natin ang ating mga kamay. Let us worship the Lord. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay sa bigas. Sa bawat ika'y pagkupay malay Panginoon. Daluyan ang pag-asa kung kayo naghinahon. Pag-ibig mo'y halal sa Panginoon.
dakila ka, Holy Rose. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus, ang ating dakilang Diyos, ang ating buhay na Diyos. We glorify you today, O Lord God. We give you all the thanksgiving, Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po. Okay, give the Lord God a big hands of praise! That is the presence of the Lord. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras kong ito. Nadama niyo po ba yung presensya ng Panginoon? Ayan, buhay ang Diyos natin. Kaya pag sinasamba natin siya, imposible hindi mo siya maranasan kasi hindi siya patay na Diyos. Buhay siyang Diyos. Amen? Sa mga oras kong ito, alam niyo po yung ating nakapagsalita, yung mga ngaral sa second night. Kapag meron pa pong huling lamay, bukas po ng gabi. Ano po? Ito pong likod ng Diyos na ito. Alam niyo po, lagi ginagamit ng Panginoon. Every time si Lola po may sakit. Actually, dapat po matagal na pong patay si Lola. Alam niyo mo ba yun? Matagal na pong dapat patay si Lola. Pero dahil may mga pastor pong nagmamalasakit sa aming pamilya, kapag may mga sakit po yung mga members, tinatawagan po yung mga pastor. Nung panahon po na si Lola po ay talagang para bang gusto nang mamatay, gusto nang mamaalam. Ilang years ago na po nakakalipas. Itong pastor na mga ngaral, pinuntahan niya po si Lola. Nung pagpunta po kay Lola, dapat po nga po, dadali na po namin siya sa ospital. Dapat, ooperahan si Lola, dapat gagastos kami ng malaking halaga. Pero alam niyo po, makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga pastor. Amen? Si Jesus Christ, healer, tagapagpagaling. Kaya nung panahon po yun, hindi pa po panahon para si Lola ay pumanaw, pinag-pray po ng lingkod ng Diyos, then gumaling. Amen? Kaya na-extend na po yung buhay. Umabot na po siya ng 87. Palakpakan namin ng Diyos. Pero dapat po, matagal ang patay si Lola. Pero dahil po may nagmamalasakit, may nananalangin. Kaya itong lingkod ng Diyos na ito ay ginagamit po para marami na po mga healing ang naranasan ng tao. Dahil pinagka-all over siya ng gift of healing. Pero dahil nga po si Lola ay matanda na, talagang hindi na po talaga kaya ng katawan. Namatay na si Lola halos siguro sa edad. Sumuko na. Amen? Glory to Jesus. Kaya, hindi ko na papagalit. Ang likod ng Panginoon na nagpapastor po sa City Home sa aming pamilya. Tawagin po natin si Pastor Well Ratilla. Glory to Jesus. Ninong ko po siya. Ayan po, ininong ko po yan sa kasal. Mas gwapo po siya sa akin. Praise God. So, salamat pa sa Diyan. Isang magandang gabi po sa inyo pong lahat. No? At ako po pala si Pastor Well. Ako po ay isang lingkod po ng Diyos na wala pong ibang ipinagmamalaki at dapat mong maparangalan ay si Jesus lamang po. Amen? Sige po, bago po tayo magpatuloy po sa pangaral po sa tapo ng Panginoon sa gabi po ito. Nais ko po tayo po lahat po muli ay minsan pa po ay manalangin sa gabi po ito. Pagkat salamat po Lord sa gabi po ito, Panginoon, sapagkat patuloy ikaw po namin, O Diyos, na itinataas at pinararangalan, Panginoon, sa amin po kaligitnaan, O Diyos, sa gabi po ito, Panginoon. At bagamat kami po, Lord, ay nasa ganito pong kalagayan na kung saan po ay mayroon pong pumanaw na isa po namin mga mahal sa buhay, Panginoon Lord. Alam po namin na ang buhay ay ang kamatayan ay may kapalit po na buhay na muli mo, Panginoon, bibigyan ng pagkakataon, Panginoon. And once again, Lord, we welcome you, Holy Lord. We welcome you, Jesus. And we welcome you, the precious, mighty Holy Spirit, Lord God, in this place, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, na ang iyong kagalakan, ang iyong kapayapaan ay patuloy na mahayag at mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, at patuloy dalayan ko, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, na buksan mo, Lord, ang bawat puso, ang bawat buhay, ang bawat pandinig, Panginoon, ang buhay ng bawat kaluluwa, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord, ay mahayag ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin po mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord,
at sumayo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kalwatian, ang lahat ng karangalan. Pasalamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan muna po natin ang ating pong Diyos ng buhay. So, isang magandang gabi po sa inyo pong lahat, no? At alam po niyo, wala pong aksidente sa Lord. Amen? Kung saan po ay narito po tayo sa ganitong kalagayan, ay narito po tayo upang tayo pong lahat ay maging bahagi po doon sa ating pong pagkipagdalamhati sa ating pong mga naulila. At alam po ninyo, napakabuti po ng Lord. Amen? Dahil sa bawat pagkataon sa buhay po natin, sabi nga po ng salita po ng Panginoon, minsan lang itinakda ng Diyos sa tao ang kamatayan at pagkatapos po ay ang paghukom. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng bagay sa buhay po natin bilang tao, lahat ng tinatangkilik po natin bilang isang anak po ng Diyos o bilang isang tao, ang lahat po ng bagay ay lilipas at mawawala. Amen? Amen po ba? Kasi lahat po ng tao, lahat po ng buhay ng tao sa baba po ng lupa ay naghahanda po ng marami pong bagay patungkol po sa mga bagay na tinatangkilik po natin sa lupa. Amen? So kung titingnan po natin, lahat po ng bagay ay inihanda po ng tao. Amen? Pero alam po ninyo, isang bagay na nalimutan ng marami pong tao sa ibabaw po ng lupa ay handa po ang isang bagay na kung saan ay pinakamahalaga po sa lahat. Ito po yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Kasi kahit anong yaman ng buhay ng isang tao, kahit ikaw na yung pinakamakapangyarihan tao sa ibabaw po ng lupa, ang lahat po ng bagay, ang sabi po ng salita ng Panginoon, kung paano po tayo isinilang, dumating sa lupa na wala pong anumang dala, ay alis po tayo sa lupa na wala tayong madadala kahit ano. Amen? Amen po ba? Pero alam po ninyo, ang Lord po ay nagbigay po ng pagkakataon sa buhay po natin na tayo po ay bigyan po niya ng isang bagay na pinakamahalaga sa buhay po natin. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Amen? At meron pong isang bilyonaryo na kung saan po ay ang sabi po niya nung bago po siya mamatay ay ang sabi po niya, pag siya raw po ay mamamatay, gusto po niya na yung kabaong na gagawin po sa kanya, kailangan yung kamay po niya ay nakalabas sa kabaong. Amen? Gaya po nung kay Nanay Remy, na kung saan po ay close po yan, pero yung kanya pong pinagawa ay pinalagyan po niya ng butas sa gilid. Amen? Pastor, bakit nakalabas yung kamay ng tao pong ito? Amen? Pagpapatunay po na, ang sabi po niya, ang tao ay sinilang sa lupa na walang dala at aalis ka din sa lupa na wala ring dala. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, napakahalaga po ng buhay na ibinigay po ng Lord sa buhay po natin. At wala pong bagay, walang kayamanan sa ibabaw ng lupa sa mundo ang pwedeng ibayad sa isang napakahalagang buhay na ibinigay ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen po ba? Dahil, ang halaga po ng buhay po natin ay, ibig sabihin, hindi siya kayang bayaran. Kagaya po dito, nakikita po natin, nandito po si Nanay Remy, nakalagay sa isang pong, kung saan po ay pinaglalagyan po ng kanyang katawang lupa, pero ito po ay katawan na lamang. Pero yung totoong si Nanay Remy ay nagbalik na po talaga sa Diyos na nagbigay po ng buhay. Amen? Kaya sa buhay po natin bilang isang tao at bilang isang tao na nabubuhay, mas mahalaga po na maintindihan at maunawaan po natin gaano po tayo kamahal po ng Diyos. Amen? At sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Sa pamamagitan nino ni Jesus. Amen? Dahil ako po ay naniniwala at tayo po ay dapat makaunawa na wala pong ibang pwede, walang relihiyon, walang tao, walang hari, walang kapamalaan, walang kapangyarihan, walang denominasyon, walang sekta sa ibabaw ng lupa ang pwedeng magdala sa buhay po natin sa kaligtasan malibang kay Jesus. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makapunta sa Ama maliban sa akin. Amen? So, ibig sabihin, yung buhay ni Nanay Remy po ngayon, yung kanya pong katawang lupa ay narito. Amen?
Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo po ay kinuha at nilikha ng Diyos na kinuha sa putik. At ang ating pong buhay ay magbabalik din sa putik. Amen? Amen po ba? Kaya, lagi po kong napapakinggan sa mga lingkod po ng Panginoon, isang araw, ikaw yung dumalo. Ikaw yung pumunta dun sa lamay. Amen? Isang araw, ikaw naman ang paglalamayan. Yun po yung realidad. Yun yung katotohanan. At wala pong sino man na pwede na yung ating pong buhay, yung ating pong hininga ay pahabain sa pamagitan ng ating kayamanan at kakayahan. Wala po. Amen? Kahit bilyonaryo ka, kahit ikaw na yung pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa, hindi mo pwedeng dagdagan ang buhay mo kapag yan ay tinakda ng Diyos na ikaw ay kunin ng Panginoon. Amen? Pero alam po niyo, mahal po tayo ng Diyos. Yung buhay po natin, nais po ng Diyos na magkaroon ng katiyakan yung ating pong kaligtasan. Amen? At ako po ay nakakaunawa na walang ibang kailangan ang tao sa ibabaw ng lupa maliban po sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen? Dahil maging ang salita po ng Panginoon nagsasabi na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Ang sabi po doon sa pag-aaral po sa alam po ba ninyo na nasa buong mundo, meron pong isang pag-aaral na ginawa po ng mga tao na kusan po ay ito po ay worldwide ha. Alam po ba ninyo na ang namamatay daw po na tao sa loob po ng 1 taon sa buong mundo ha, ay umaabot po ng 56,600,000 a year. Amen? Amen po ba? Narinig po niyo? Naintindihan po niyo yung aking pong boses sa ano? So, ang sabi po dyan, yung namamatay daw po na tao sa buong mundo ay umaabot po ng 56 million a year. 56 million and 600,000 a year. So, kung titingnan po natin, at ito po ay susumahin po natin, sa bawat buwan, ang taong namamatay po sa buong mundo ay umaabot po ng 4.7 million every month. Amen? At sa loob po ng bawat araw, ang namamatay po na tao sa buong mundo ay umaabot po ng 155,000 a day. Per day. Amen? So, sa bawat oras po, ang namamatay po na tao ay umaabot po ng 6,500 per hour. Amen? At sa bawat oras po, or sa bawat minuto po, ay 107 na tao ang namamatay. Ang tanong, papaano kung dun sa 107 na yan, ay kasama po tayo? Sino pong nakakaalam ng ating buong buhay sa kinabukasan o sa hinaharap? Amen? Kasi, kita po nyo na, ang sabi po doon sa Mangangaral chapter 3, babasahin ko po sa inyo po, no? At ang sabi po rito, tingnan po nyo, Mangangaral chapter 3 verse 2, ang sabi dito, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. So, ibig sabihin, lahat ng bagay sa ibabaw po ng lupa ay mayroong bawat panahon. Amen? Hindi po natin alam. Isang araw, darating po ang panahon, at ito po yung katotohanan na lahat po ng tao. Pastor, lahat naman po ng tao mamamatay. Yes. Lahat ng tao sa ibabaw po, lahat po tayo ay darating po doon sa isang kalagayan na tayo po ay mamamatay. Amen? Amen po ba? Ang tanong po doon is, lahat po kasi ng tao, wala pong tao na nagsabi
na ayaw niyang mamatay. Amen? Pero sa tingin po niyo, wala pong tao o walang kayamanan ang pwedeng pigilan yung ating pong kamatayan. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, kung ang Lord ay may panahon sa bawat bagay, nais po ng Lord na yung buhay po natin ay ihanda po natin sa isang katotohanan. Amen? So, sabi nga po, lahat daw po ng bagay, ang tao ipinaghanda. Pinaghandaan. Yung ating pong pension plan, anong tawag doon? Yung naghanda ka ng para sa bahay, naghanda ka para sa edukasyon, naghanda ka para sa kinabukasan. At alam po ninyo, yung isa pong pinakamasakit po, na akala lang po natin ay parang ang ganda kasi nakapaghanda ka para sa yung kamatayan. Ibig sabihin, yung burial plan. Amen? Amen po ba? Pero kung titignan po nyo, parang yung parang nakakatakot po no, na yung buhay ka pa, naghahanda ka na ng kabaong at libingan. Amen po ba? Kasi bakit? Practicality, pastor, kailangan buhay ka pa, meron ka ng inihanda. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng tao, lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, ang tao naghahanda. Amen? Pero meron pong isang bagay na hindi naihanda ng tao, yung pinakamalaga sa lahat po ng bagay, ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung para sa buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay, kita po nyo, ang sabi ng salita ng Panginoon sa James, sa Santiago, na yung buhay po natin ay kagaya lang daw po ng usok. Amen? Alam niyo ba yung usok? Na, di ba, pag nakakita kayo ng usok, di ba pag lumabas, mamaya nawawala. Amen? So yung buhay ng tao, para din po siyang usok. Lumabas ka ngayon, mamaya wala na yan. Amen? Kaya nga, nais po ng Lord sa buhay po natin na tayo pong lahat bilang tao ay maihanda po natin yung isang pinakamalagang bagay na dapat po nating ihandaan po yun, yung para sa buhay na walang hanggan. Amen? Dahil alam po ninyo, isang araw, ngayon, tayo po yung nakikipaglamay. Isang araw, tayo naman yung paglalamayan. Amen? Alam ba ninyo sa lahat po ng lamayan, na pinupuntahan po natin, walang taong nagsasalita ng pangit doon sa namatay. Tama po ba ako? Tama po, no? Walang nagsasabi niya na yung namatay na yun, ay, pangit ng ugali niyang tao na yan. Sinungaling yan, mandaraya yan. Di ba? Ang sasabihin pa nga natin, hindi ka magsasalita na wala pong tao na pumunta doon sa lamayan nang sinasabi po niya doon sa namatay ay puro pangit. Wala. Wala, di ba? May narinig doon ba kayo? Tama po ba ako? Ano lahat ng sinasabi ng tao? Uy, ang bait naman yan. Mapagbigay yan. Amen? Amen po ba? Walang tao na nagsabi na nagpunta doon sa isang lamayan na sinabi niya na yung taong yun, mandurugas yan. Amen? Tama po ba ako? Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng tao maganda. Amen? Kaya pala, sabi ng iba, naalala po niyo yung sinasabi po ng mga tao na, uy, huwag ka munang mamamatay. Di ba? Sasabihin nila, ang bait mo naman. Sana huwag ka munang kunin ni Lord. Di ba? Kasi parang yung pamantayan po ng tao, pag mabait ka, madali kang mamatay. Amen? Hindi po totoo po yun. Dahil kahit ano pong katayon at kalagayan po natin bilang tao, pag ang sabi ng salita ng Panginoon, minsan lang itinakdaan ng Diyos ang kamatayan sa tao. At pagkatapos po ng kamatayan ay paghuhukom. Amen? Kaya nga, nais po ng Lord na yung buhay po natin ay magkaroon ng isang katiyakan na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat ang lahat po ng tao ay nagkasala. Lahat po tayo makasalanan. Amen? At ang sabi po doon sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala at walang matuwid. Wala kahit isa. Amen?
So, ibig sabihin, lahat po ng tao sa ibabaw ng lupa, makasalanan. Makasalanan po tayong lahat, pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal po ng Diyos, ay binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na yung buhay natin na walang kabuluhan ay magkaroon ng tunay na kabuluhan. Amen? Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, siya ay pumarito upang ang tao ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Hindi po plinano po ng Diyos na ang tao po ay mapunta ng impyerno. Amen? Kaya nakita po ninyo, lahat po ng ang buhay po natin bilang tao, hanggang sa huling hinga po natin, binibigyan tayo ng chance ng Lord na makita at manawa natin na mayroong Diyos na nagmamahal po sa atin. Amen? Kita po nyo na, 56,600,000 ang namamatay sa isang taon buong mundo. At sa bawat minuto at segundo na pag-ikot ng orasan, papaano kung yung buhay na natin yung nakatakda? Amen? Ano ang halaga ng yaman? Ano ang halaga ng pinag-aralan? Alam po ninyo, hindi po masama yung nag-aral tayo. Nagkaroon tayo ng magandang trabaho, may natapos tayo. Hindi po yung masama. Amen? Pero anong halaga daw po ng lahat po ng bagay sa ibabaw po ng lupa kung wala kang Diyos? Dahil ang pera, ang kayamanan, ay hindi pwedeng magbigay ng totoong kasiyahan at kaligayahan sa buhay ng isang tao. Wala po. Amen? Dahil tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan at kapangyarihang magbago at magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya sa buhay po natin bilang isang anak ng Diyos or bilang isang tao. Amen? Kaya nga, kahit gaano kakayaman, hindi ibig sabihin na masaya ka. Amen? Kasi ito, tingnan po nyo na. Kung yaman at kapangyarihan ang pag-uusapan, walang higit kay Haring Solomon. Tama po ba ako? Kilala po ba niyo si Haring Solomon? Anak po ni Haring David. Amen? Kung kayaman ang pag-uusapan, ang sabi sa Biblia, wala nang mabubuhay na tao sa ibabaw ng lupa na higit sa kayamanan ni Haring Solomon. Amen? So, ibig sabihin, wala nang mabubuhay na tao sa mundo na higit sa kayamanan ni Haring Solomon. At wala din pong kapangyarihan, walang katalinuhan, o matalinong tao sa ibabaw ng lupa ang higit kay Haring Solomon. Amen? Pero lahat daw po ng bagay na tinangkilik po ni Haring Solomon ay walang kabulan. Bakit? Kapag ang tao ay walang Diyos, walang kabuluhan at walang halaga ang lahat ng bagay. Dahil lahat ng buhay ng tao isang araw ay darating sa isang kalagayan, isang araw, tayo naman ang ilalagay sa lugar na to. Amen? Amen po ba? At walang pera, walang kayamanan, walang karunungan at walang kaalaman ang pwedeng magpabangon sa iyo sa ating kinalalagyan. Amen? Pero yung mga taong magtitiwala at mananalig at mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay bibigyan muli ng Lord ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Kaya nais po ng Lord, alam po ninyo, si Nanay Remy po ay siguro, nung dumating po kami dito sa City Homes, taong 2009, bigyan ko lamang po kayo ng konting pong background po, no? Sila po talaga yung mga nauna na mga anak po ng Diyos sa ministeryo po ito na Diyos May Fortis Church na kusan po ay dati po ay hindi po sila naniniwala po sa akin. Amen? Amen po ba? Pero alam po ninyo, natuwa po ako. At sabi ko, Lord, magpahintulot ka ng isang bagay sa buhay nila na magiging daan upang ikaw ay kilalanin nilang ikaw ang Diyos na nagtayo sa akin sa lugar na ito. Gaya po na sabi po ni Pastor Jack kanina, si Nanay Remy po ay nakita at nalaman na siya po ay meron pong bato sa abdo. Tama ba? Tama din. Bato sa abdo. So yung abdo po niya, punong-puno ng bato. Amen? Amen po ba? So sabi ko po sa kanya, Nanay, ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba na ikaw ay operahan or ayaw mong operahan? Sabi niya, Pastor, ayaw kong operahan. Gusto ko ipag-pray mo ako. Sige po. Makipag-deal po kayo sa Lord. Ngayong gabi, makikipag-deal ako sa Lord na pagalingin ka ni Lord. Amen? In short,
Nanalangin po ako sa nung gabi po na yon at habang ako po yung nanalangin, pero alam po niyo, grabe yung tuwa ko. Natutuwa po ako at umiiyak ako sa sobrang kaligayahan at kasiyahan, Lord, it is your time. Amen? Upang patunayan at patutuhanan na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? At pagdating po ng umaga, ay doon po sa habag at awa po ng Panginoon ay pinag-pray po natin, pinag-pray ko po siya. At grabe po yung presence ng Lord, grabe yung pagkilos ng Panginoon. At nakita ko po doon na tanging ang Diyos lang ang may kakayahan at kapangyarihan na kahit anong uri ng sakit karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos. Amen? Ayun po, in short po ay kinahaponan po ay umalis po siya, pumunta siya sa ospital kinaumagaan ay pinag-check up po siya at pag-ultrasound po ng doktor ay nakita po at napasigaw po yung doktor at sabi niya, Nanay, bakit wala nang bato ang iyong apdo? Amen? Amen po ba? Hindi po si Pastor Rowell ang nagpagaling, si Lord. Amen? Dahil kami po ay wala pong kakayahan at kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao, magpagaling, magpalaya, maliban sa Diyos sa pamagitan ni Kristo sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen? So ito po yung isang katotohanan na ang tao po, tayo pong lahat na tao, mahal tayo ni Lord. Hindi po natin alam na ngayong oras po na ito, maaaring ngayong pong araw at oras po ito ay narito po tayo, magkakasama po tayo, pero hindi po natin alam yung susunod na mga segundo at minuto ng buhay po natin. Amen? Ang tanong ay, kasi ang mindset po ng tao, lahat naman ng tao sa ibabaw ng lupa mamamatay. Tama po ba ako? Amen? Pero ang tanong po ay, handa ka na po bang mamatay? Handa ka na ba na harapin yung Diyos na nagbigay ng buhay po sa atin? Amen? Kasi ang pinag-uusapan po natin po dito, hindi yung lahat tayo ay mamamatay. Ang pinag-uusapan po natin dito, handa ka na bang mamatay? Amen? Kasi kung hindi po tayo handa, iyon po yung mahirap. Amen? Yun po yung mahirap. Pero ano po nyo, ang Lord ay nangako ng sino mang mananalig at magtitiwala at mananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Maaring namatay. Tayo po ay inilagay doon po sa kalagayan na kung saan po ay narito po tayo sa sidlan pong ito. Yung ating pong katawang lupa ay narito. Pero yung ating mismong espiritu, yung mismong buhay na ibinigay at nilikha ng Diyos sa buhay po natin, ay nais po ng Lord na mabuhay, magpasawalang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Si Nanay Remy po, nauna na po siya nagpahinga sa Lord. Amen? Bakit? Dahil naihanda po niya yung kanyang buong buhay para sa Diyos. Tayo, handa na po ba tayo? Kasi, ang buhay po natin ay katulad po ng usok. Lumabas ngayon, mamaya ay mawawala. Yun yung buhay. Kaya makita po nyo, kahit anong enjoyment ng tao, kahit anong gawin ng tao, kahit anong gawin po natin bilang tao sa ibabaw ng lupa, wala tayong satisfaction. Amen? At marami pong may pera, alam po ninyo, kahit ang tao maraming pera, hindi mo masasabing masaya. Amen? Hindi mo pwedeng magmalaki na marami kang pera, masaya ka, hindi po. Dahil marami pong may pera, sila yung puno ng kalungkutan. Amen? Kaya nakita po niyo, marami pong mayaman sa ibabaw po ng lupa na ini-enjoy po nila yung kanila pong buhay sa pag-iikot sa buong mundo. Kasi bakit? Hindi po sila masaya. Amen? Alam po ninyo, ang totoong kasiyahan at kaligayahan matatagpuan lamang po sa Diyos.
At dahil sabi sa salita ng Panginoon, anong halaga ng tao upang alalahanin ng Diyos? Amen? Tayo po'y putik lang, tayo'y lupa sa harapan po ng Diyos na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maranasan yung pag-ibig po ng Diyos. Amen? Kaya nga po alam ko niyo mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong ipaalam at ipaunawa po sa inyo na ang oras pong ito ay hindi po aksidente. Dahil sa Diyos, lahat ng bagay sa langit at sa silong ng langit ay walang aksidente sa Diyos. Amen? Kaya nga po, alam po nyo, matatagpuan lamang po ng tao ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa piling po ng Diyos. Yung asawa po natin, na maganda at gwapo, isang araw, yung balat natin ay kukulubot. Amen? Isang araw, yung katawan, yung balat natin na lagi nating nilalagyan ng lotion, anong tawag doon? Collagen, yung nilalagyan ng glota, nilalagyan ng lotion, amen? Nilalagyan ng powder, nilalagyan ng pabango. Isang araw yung katawan po na yan ay darating sa isang kalagayan na isa na lamang ang amoy. Amoy lupa. Amen? Kahit anong gawin po natin, kahit uminom ka ng maraming vitamin C, uminom ka ng, magpaturo ka ng, ano yung pampaputi? Ano yung pampaputi? Glota. Tapos yung collagen, parang yung balat po natin ay maging parang laging fresh. Amen? Alam po niyo, isang araw, hindi na po yan natin mapipigilan. Amen? Lahat po tayo, darating po tayo sa isang kalagayan na yung katawan po natin, dati nilalagyan po ng pabango. Isang araw, darating po ang panahon, iba na po ang ilalagay dyan. Formalin na po. Amen? Yun po yung katotohanan, ito po yung realidad. Amen? Yung katawan po natin, isang araw, lalagyan na ng formalin. Bakit? Wala ka na. Amen? Kaya nga, nais ko pong ipaalam po sa inyo, sa ating pong lahat, na ang buhay ay mas mahalaga sa anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa sa mundo. Yung buhay na walang hanggan ay inihanda ng Lord para sa mga taong magtitiwala, mananalig at mananampalataya sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, ay magkaroon po ng isang katiyakan at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Amen? Na dumating man ang oras, dumating man yung panahon na tayo po ay lumisan sa ibabaw po ng lupa. Yung ating pong buhay, yung ating pong mismo, binigay ng Lord na kaluluwa sa buhay po natin ay mabuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Amen? Amen po ba? Kaya, nais po ng Lord na tayo pong lahat ay magkaroon po ng pagkakataon na maintindihan at maunawaan po natin gaano tayo kamahal po ng Diyos. Amen? Hindi po natin alam, doon sa binanggit ko po sa inyo na bawat minuto at segundo na namamatay sa ibabaw po ng lupa, maaaring isa po sa atin doon, yung kasama po doon. Amen? Pero ang tanong, handa na po ba tayo? Handa ka na ba para humarap sa Diyos na sa atin ay lumikha? Kasi kung hindi po tayo handa, wala po tayong ibang pupuntahan. Amen? Nais po ng Lord na tayo pong lahat ay magkaroon po ng kasiguruhan ng buhay po natin para sa Panginoon. Sabi ng Lord, sabi ng salita ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay at walang makakapunta sa Ama maliban sa akin sa pamagitan ni Kristo. Amen? Wala pong ibang daan sa langit, papunta ng langit kundi si Jesus. Walang relihiyon, walang sekta, walang denominasyon, walang kapamalaan, walang kapangyarihan, walang kilalang tao sa ibabaw ng lupa ang pwede magdala sa buhay po natin, sa buhay na walang hanggan maliban kay Kristo. Amen? Kaya, nais ko po na
tayo pong lahat ay makaunawa at maintindihan po natin. At gusto ko pong sabihin po sa inyo na tayo pong lahat ay mahal ng Diyos. Dahil ang Lord ay hindi po nagplano at nangarap na yung lahat ng kanyang mga nilika na tao ay mapunta po ng impyerno. Wala pong plano ang Diyos. Amen? Lahat po ng nilika ng Lord na tao sa ibabaw ng lupa, gusto po na Lord makapiling at makasama po tayo ng Diyos. Yun yung purpose po ng Lord. Yun yung plano ng Lord. Amen? Kaya nga, yung kamatayan sa buhay po ng tao, sa buhay po natin bilang tao, ay daan ng dalawang walang hanggang paglalagay ng buhay po natin na pupuntahan po natin. Pag tayo po ay hindi po nakakilala sa Diyos, ang pupuntahan po natin ay wala ding hanggan. Walang hanggang pagduro sa saan? Sa apoy ng impyerno. Amen? Ibig sabihin, pag ang tao ay napunta po ng impyerno, lahat ng alaala po niya sa ibabaw po ng lupa, hindi mawawala. Amen? Gaya po dito, pag ang tao po ay napunta ng impyerno, yung pagganito pong pangangaral ng salita ng Diyos, pagdating po natin ng impyerno, maaalala po natin. Buhay po lahat yan. Amen? Kung yung asawa mo, yung kamag-anak mo, kagalit mo, magkaaway kayo, pagpunta mo ng impyerno, magkaaway pa rin kayo. Amen? Kung halimbawa namatay ka dito sa ibabaw ng lupa, nasa gasaan ka, pagdating mo ng impyerno, yun pa rin yung kalagayan mo. Pero, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, doon sa buhay na walang hanggan, lahat ng bagay babaguhin ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang tanong ay, handa na po ba tayo? Hindi po natin alam. Isang araw tayo naman yung nakalagay po dito. Malakas po tayo ngayon, maganda yung hinga natin ngayon, pero hindi po natin alam yung bukas. Kung tayo po ay meron pang buhay. Amen? At nais po ng Lord na sa buhay po nating lahat ay nais po ng Diyos na yung buhay po natin ay masigurado po natin para sa Panginoon. Amen? At kung tayo po ay hindi pa po sigurado doon sa ating pong katayon at kalagayan ng buhay po natin, ang Lord po ay nagbibigay po ng pagkakataon sa ating pong lahat. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Sige po. At sa araw po ito ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin ng pagtanggap sa Panginoon sa araw pong ito. Hindi ko po kayo dadalhin sa relihiyon, hindi ko po kayo dadalhin sa anumang pong bagay, kundi nais ko po na maunawa at iparating po sa inyo na ang Diyos po ay nagmamahal po sa buhay po nating lahat. Sige po. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Doon sa mga tao po, sa mga kapatid ko po, sa mga kaibigan, sa mga kakilala na narito po sa lugar pong ito na nais po na magmana ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong iparating po sa inyo na wala pong ibang hihigit, walang anumang kayamanan sa ibabaw po ng lupa ang pwedeng magbigay ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. At walang bagay, at walang sinum, at walang kayamanan ang pwedeng makapagdala sa buhay po natin sa kaligtasan at kalayaan maliban sa ating pong Panginoong Hesus. Sige po, inanyahan ko po ang lahat, ang sino pa pong nais pong tumanggap sa Panginoon ay itas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa gabi pong ito. Itas po natin ang ating pong kanang kamay sa Panginoon bilang tanda po ng ating pong pagtanggap sa Panginoon sa gabi pong ito. Ako po ay mananalangin at sundin po ninyo ang panalangin pong ito at ariin po ninyo na ang panalangin pong ito ay panalangin po ninyo sa Panginoon.
ayaw ko po na, gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, hindi po natin hawak ang ating pong buhay. Kung sa bawat minuto, sa bawat segundo na nabanggit ko po sa inyo kanina ay maaaring yung buhay po natin ay kasama na po doon, nakukunin po ng Lord. Pero ang kamatayan at paglisan po natin sa lupa kung tayo po sigurado at tiyak po tayo na tayo po ay para po sa Diyos at siya po ay tinanggap po natin sa buhay po natin. Ang kamatayan po ay simula po lamang ng mas dakilang bagay na ihanda po ng Lord sa mga taong kikilala at tatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoon. Sige po, sa oras na ito ay mananalangin po ako at ariin po ninyong panalangin ang panalangin po ito. Panginoong Jesus, sige po sabihin po natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus, sa lahat po ng aking mga kasalanang nagawa laban po sa iyo. Mula nung pagkabata hanggang sa oras po ito, Panginoon, ay hinihingi ko po ng tawad ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa laban po sa iyo. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at hari ng aking pong buhay. Salamat po, Lord, sa oras pong ito. Linisin mo po, Panginoon, ang aking pong buhay ng iyong makapangyarihang salita at ng banal na dugo ng aming Panginoon sa oras pong ito. At ibilang mo, Panginoon, ang aking pong buhay bilang iyong isang anak, Panginoon, sa oras pong ito. Maghari ka, Panginoong Hesus, sabihin po natin, sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon, hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Lord, sa oras po ito, sapagkat ako ay inahari mo at tinanggap bilang iyong anak sa oras na ito. Salamat po, Ama. Sige po, ako na lang po mananalangin sa oras po ito. Hallelujah. Yes, Lord. Father God, salamat po, Lord God, sa buhay po ng mga kapatid ko pong ito, Panginoon, na narito, Lord, sa gabi pong ito, Lord. Alam ko po, Panginoon, ikaw po ang Diyos at Panginoon na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ayaw mo, Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy mo pong ipadama, Panginoon, ang iyong walang hanggang kapayapaan at pag-ibig na mumula po sa iyo, Diyos, sa kanilang mga puso at buhay, Panginoon. At ayaw mo, Panginoon, ng anumang takot, anumang gawa, anumang kasinungalingan na ginawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, na kung saan, Panginoon, ang plano mo at layunin mo, Lord, sa buhay po namin lahat ay magmana at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ay dinadalain ko, Lord God, ang buhay ng mga kaluluwang ito, Panginoon, ang buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Nahayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord, mula sa kanilang kinatatayuan hanggang sa kanilang pag-uwi, Panginoon, ay madama nila, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong kapayapaan na nagmumula po sa iyo, Lord, ay iparanas mo pong lahat, Panginoon, sa buhay po nila, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, ay pinapahig ko, Panginoon, ang buhay, ang patuloy, Panginoon, na kapayapaan, Panginoon, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kaligtasan sa kanilang pamilya, sa kanilang sambayan, Panginoon. At lahat ng takot, ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay, ang takot na sila ay mamatay, na kami mamatay, Panginoon, ay patuloy na pinawalan ko ng bisa, sabagat alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng taong tatanggap sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magmamana ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At sa gabi ito, Lord, ay pinapahig, Panginoon, na mula sa kanilang mga puso at buhay, Panginoon, ay patuloy na dumaloy, Panginoon, ang espiritu ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon. Ang espiritu ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang bagong pag-asa, ang bagong buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, I speak blessing and healing, and I speak ng buhay sa kanilang mga buhay, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang kanilang mga buhay, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. At dalangin po, Panginoon, sa oras pong ito, Lord, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus,
na ingatan at proteksyonan mo, Lord, ang kanilang mga buhay mula ulungan talampakan kasama ang kanilang pamilya at sambayanan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. At tunay po, Panginoon, napakabuti po niyo, Panginoon, sa amin pong lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sapagat sa gabing ito, Lord, ay gumawa ka ng dakilang bagay sa buhay po nilang lahat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, at siliyuhan mo ng iyong kaluwalhatian, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng lahat ng salita mo, Panginoon, na narinig at napakinggan, ng lahat ng buhay ng iyong mga anak o Diyos sa gabi pong ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa kanilang pagtulog, sa kanilang pag-uwi, Lord, ay maranasan po nila, Lord, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, sa pamagitan ng patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, nurhati, dinadakilat, nisalamatan ka namin naman sa gabing ito, Panginoon, sa tangi pong pangalan at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, Amen. Palaman po natin ating Panginoon. Praise God. So, sige po, tayo po ay makakaupo po pansamantala and maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay nagpa-unlock po ng pakikinig po ng salita po ng Panginoon. At salamat po sa inyo pong lahat. God bless you all po sa inyo pong lahat. Ayan, so praise God. Salamat po, Pastor Well. Ayan. Ngayon po, second night, iba-iba po yung mga taong dumarating sa bawat day. Yung mga nandito po ngayong gabi, lubos po kami nagpapasalamat po, sa effort, nakaramay sa bawat isa po sa nandito. Buong pamilya po namin ay natutuwa at nagagalak sa pakikirapay niyo po sa amin. At alam niyo po yung sa amin, say kanina, the greatest miracle is salvation. Ang maligtas ka ang dakilang himala. Ang mapunta ka ng langit ay dakilang himala. Na walang pwedeng ipantay po doon sa regalong pwedeng ibigay ng Diyos sa isang tao. Higit pa ito sa kayamanan, ang maligtas ka. At ang kaligtasan iyon, natanggap po yun ng aking lola. Palakpakan natin ang Diyos. Yung lamang po, Tita Bush and Tito Manny, mga nasa ibang bansa, Tita Pilita, na mga anak po ni Lola, nasa ibang bansa, malungkot man po kayo dahil kayo po hindi nakapunta sa Pilipinas. Nandito po ang inyong mga pamilya. Kami nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal kay Lola. No? Walang pwedeng tumumba sa pag-ibig ng kanyang mga anak. Amen? Ni Lola. At ang kanyang mga apo at buong pamilya at kasama ng mga nagmamahal sa kanya. To God be the glory. Enjoy po natin ang gabing ito dahil kay Kristo. Yung lamang po, God bless po sa lahat, sa bawat isa. At meron ba pong bukas? Huling lamay po. God bless po sa ating lahat. At Sunday po ang libing ng umaga. Confirm na po ba sa lahat ng aking kapamilya rito? Confirm na ba ang Sunday morning, alas 10? Confirm na ba siya? Sino-sino nandito ba ang aking mother? Nandito ba? Para announcement po ito? Alas 10. So alas 10 po ng umaga at meron po tayong necrological service. Okay? Sa Sunday. Bago po nating dalhin si Lola doon po sa huling antungan ni Lola. God bless po sa ating lahat. Thank you, Lord. Yun lamang po. God bless po. Bluetooth.